Hebrews 6 verse 18 to 19, so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have flesh is a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Sabi na sa Tagalog, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ano si Amen? Amen. Sabi niya natin, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi po nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Ang pag-asa nito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabi ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Alam niyo kung ano itong dakong kabanal-banalan? Holy of Holies. So sa Old Testament, walang makakapasok po dyan kundi yung mga high priest lang. Pero nung yung Panginoong Hesus po natin ay pinako sa cross at inako lahat ng mga kasalanan po natin, yung tabing doon na humaharang sa Holy of Holies ay napunit yun. At dahil doon, lahat po tayo po ay meron na po tayo karapatan, meron na po tayong kalayaan upang pumasok sa Holy of Holies sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya si Amen po mga kapatid, wala nang hadlang po sa atin na makatapit po tayo sa ating Panginoong Diyos na banal. Anytime, anumang oras, saan man tayo pumunta, makatitiyak po tayo na ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay nasa atin lagi. Kayo si Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Along with faith and love, hope is one of the three principal graces of the Christian life. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13? So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. So we are people who are saved by hope, according to Romans chapter 8, verse 24. Ano sabi diyan? For in this hope we were saved. Now hope that is saved is not hope, for who hopes for what is says. Ito po yung pag-asa po natin. Yung kaligtasan po na atin pong natatamo sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus na noong una po ay napaka-imposible at wala po tayong kakayahan para iligtas natin ang ating mga sarili. Pero dahil po sa ating Panginoong Hesus, meron na po tayong pag-asa na hindi lang tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan, kundi pag-asa na kapag tayo po ay wala na dito sa mundong ito, makatitiyak po tayo na tayo po ay pupunta doon kung saan nandoon po ang ating Panginoong Diyos at makasama niya tayo sa kanyang kaharian doon po sa buhay na walang hanggan. For in this hope we are saved. We were saved na hope that is saved is not hope. Yung mga bagay na ito dito sa mundo, yung mga material na bagay at ano pa mga bagay na nakikita po natin dito sa mundo, hindi po yun talaga ang tunay po na magbibigay po sa atin ng pag-asa. Kundi yung tunay na pag-asa na meron po tayo ay yung pang walang hanggan. Sabihin natin pang walang hanggan. Ang ibig sabihin ng pang walang hanggan, eternal, hindi lang pansamantala kagaya ng mga bagay na nandito sa mundo. Kaya mga bagay na nandito sa mundo ay hindi po ito makapagbigay sa atin ng tunay na pag-asa. Ang pag-asa po natin ay yung pagkaroon po tayo ng eternal life o yung tinatawag natin na eternal security po natin na makatitiyak po tayo na magtatamo po natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Can you say amen pa mga kapatid? So we have people who live blissfully on the hope of eternal life. According to Titus chapter 1 verse 2, sabi dyan, in hope
of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. So, simulan sa pulpa, before the ages began, ito na po yung plano ng Diyos. Ito na po yung pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin na na ayaw ng Panginoong Diyos o hindi po niya nais na merong mapahamak po sa atin. Na pagdating po sa panahon po na muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus, na makatitiyak po tayong lahat at nais ng Diyos din na tiyakin na tayo po ay makakasama ng ating Panginoong Hesus. Kayo si Amen ba mga kapatid? Amen. Ito po yung ating pag-asa, our blessed hope. Then, hope is asylum until time of our final vindication. Praise God. So meron po tayong matatawag na mga kapitan po na sa pagbalik muli ng ating Panginoong Hesus at sa araw po ng paghuhukom po ay paano na po tayo? Tayo po lahat ay mag-justify at hindi po tayo makakasama po doon sa mga pumusgahan at mapapahamak. Kundi tayo po ay magkaroon po ng justification, wala na pong paghatol po sa atin at makatitiyak po tayo na tayo po ay tunay nga na makakasama na doon sa kaharian ng Diyos. Hope is the Christian anchor. It functions like spiritual mooring to bind us to the rock of our salvation. So, ang pag-asa po natin, at ito po ay masasabi po natin na matatag dahil ito po ay nakatali po sa isang matibay po na pundasyon. At ang pundasyon na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya si Amen pa mga kapatid? Amen. Sa ating Panginoong Hesus, He is the rock of our salvation. Sabi niya sa Psalms 95 verse 1, "O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation." And for the conclusion, mga kapatid, we have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Hallelujah. Gaano man kalakas ang bagyo, gaano man kalakas ang mga alon na hahampas sa mga buhay po natin, makatitiyak po tayo na hindi po tayo matitinag dahil po nakaangkla ang pangako ng Diyos na atin po kinakahawakan sa pagmamahal at pag-ibig ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po lahat po ay manalangin o dakilang Diyos na nasa langit. Maraming salamat sa mensahe mo sa bawat isa mo sa amin sa umagang ito. Salamat for assuring us, Panginoon, na tunay nga na hindi nagbabago ang mga pangako mo sa amin. At salamat din sa mga warnings at paalala mo sa amin na kailangan din po namin ng Diyos na patuloy na kumakin at mananampalataya sa inyo. Ano man ang mga circumstances na darating sa buhay namin, kailangan namin ng Diyos na kumapit ng maligpit, Panginoon, sa iyong mga salita at paniniwalaan, susundin natin sa buhay ang mga ito upang makatiyak kami, Panginoon, na mga pangako mo ay tunay nga na matutupad sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, pinagkatiwala namin ang lahat-lahat sa aming mga buhay, sa inyong mapagpala at mga pangyarihang mga kamay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.